Life Class Tagalog Version isinulat ni Pastor Cesar Castellanos. Day 46. Magpasyang ganap na umasa sa Diyos. Decide to depend completely on God. Nilisan ng bayang Israel ang Ehipto sa katagumpayan na nagdulot ng malaking kagalakan para sa lahat ng nakaranas ng pagkaalipin sa buong buhay nila sa loob ng 400 taon ng pang-aapi. Bagamat ang Faraon ay nagbalak na ganap silang wasakin, ngunit nang iangat ni Moises ang kanyang tungkod, ang pulang dagat ay nahati at ang bayan ay nakatawid sa tuyong lupa. Tunay na ito'y kahanga-hangang kilos ng Diyos. Sa katulad na paraan, pinalaya din ng Panginoon ang iyong buhay mula sa pagkakaalipin at nais niyang ipakita sa iyo ang marami pang kamanghamanghang bagay. Ang Panginoon ang iyong lakas. Mga Awit 27 versikulo 2. Kinakailangang matutunan ng isang bagong mananampalataya na ilagay ang lahat ng kanilang kalakasan sa Diyos, sapagkat ito ang magbibigay sa kanila ng kinakailangang sigla na tutulong sa kanila na matagumpay na tapusin ang takbuhin. Ang sigla ang siyang nagiging lakas o alab na nagbibigay sa atin ng matinding kapangyarihan at lakas upang magpatuloy. Taglay ang kapanatagan na tutulungan tayo ng Diyos upang hindi sumuko habang tayo'y nagpapatuloy. Pumupwesto ang mga manlalaro sa simula ng takbuhin at nakatuon sa kanilang layunin. Nakikita nila sa kanilang kaisipan kung paano nila tinatawid ang finish line at tinatanggihang ang anumang negatibong kaisipan na mabilis lamang nauubos ng kanilang lakas. Halos katulad nito sa sandaling simulan natin ang ating takbuhin, napakahalaga na huwag nating hayaan ang mga kaisipan ng pagkakabigo o ang ito ng ating pansin sa ating dating kahinaan. Kailangan nating malaman na ang lahat ng bagay ay kakaiba na ngayon sapagkat nasa atin ang pag-alalay ng Diyos at tayo'y kanyang tutulungan makamit ang tagumpay. Nagawang umawit ng may kagalakan ang bayan ng Diyos sapagkat nakikita nila ng kanilang sariling mata na tinutulungan sila ng Diyos sa bagong baitang ng kanilang buhay. Ang mga Israelitay dating namuhay sa ilalim ng pang-aapi ng kanilang mga kaaway, ang mga Egyptyo. Subalit ngayon, ang kanilang maniniil ay winasak na ng kapangyarihan ng Diyos. Kung paanong ang mga Egyptyo ay hindi nagpakita ng habag sa kanila, hindi rin tumanggap ang mga ito ng habag ng Diyos. Sila'y nangamatay nang walang sino mang tutulong sa kanila. Exodo Kapitulo 14 at 15, versikulo 1 hanggang 21. Ang Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng kalakasan sa iyong kahinaan. May isang awit na buong lakas na ipinapahiwatig ang katotohanan ito. Sulat ni Jerry Salley at Stephen Curtis Chapman. Ang kanyang lakas ay ganap sa sandaling ang ating lakas ay naglaho na. Kanya tayong bubuhatin sa sandaling hindi na tayo makapagpapatuloy pa. Itinayo sa kanyang kapangyarihan ang mahinay lumalakas. Ang kanyang lakas ay ganap. Sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, sinulat ni Pablo, pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 43. Ang kapahayagang ito ay tumutulong sa atin upang ating maunawaan na ang kahinaan ay kinakailangan mailibing upang ito'y maging kalakasan. Ating isinusuko ang ating mga kahinaan at inilalagay ang mga ito sa paanan ng krus upang ganap itong makuha ng kamatayan ni Jesus. Sa sandaling ito'y mangyari, ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay siya ring magbibigay buhay at magtatayo sa atin sa kanyang kapangyarihan. Hindi na tayo makakadama ng takot na magpatuloy sapagkat malalaman natin ang ating mga kahinaan ay napagtagumpayan na sa pamamagitan ni Jesus sa krus. Patungkol sa mga bayani ng pananampalataya, sinabi ng sumulat ng mga Hebreyo na ang mga ito'y napatay ang naglalagalab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Mga Hebreyo, Kapitulo 11, versikulo 34. Ang Panginoon ay kasama mo. Sa bawat bagong simula, ang kahinaan ay dapat na mabago tungo sa makapangyarihang lakas ng pananagumpay. Makikita natin ang isa sa pinakadakilang halimbawa nito sa buhay ni Gideon. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at sinabi, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Mga Hukom, Kapitulo 6, versikulo 12. Naging dahilan ito upang siya'y lubos na magtaka. Paano akong gugustuhin gamitin ng Diyos kung tinanggihan nga ako ng sarili kong pamilya? Hindi lamang iyon, siya din ay nagmula sa pinakamahirap na pamilya sa Israel. Inisip ni Gideon na kinukutya yata siya ng Diyos dahil maging ang bawat isa sa kanyang pamilya ay tinalikuran na siya. Ngunit nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng anghel na sinasamahan siya ng Diyos. Hindi sinabi
ng anghel, dating sumasa iyo ang Panginoon. Siya'y nangusap kay Gideon sa pangkasalukuyan. Sumasa iyo si Yahweh. Sinasabi din sa iyo ngayon ng Panginoon, ano pa man ang iyong naging nakaraan, mula ngayon, ako ay sumasa iyo. Mahina at walang halaga si Gideon. Wala siyang pagpapahalaga sa sarili maging sa iba. Siya'y isang taong tinanggihan ng lahat. Subalit, ang salita ng Diyos ay napaka makapangyarihan. Ano pat nagagawa nitong baguhin ang lahat ng mga sitwasyong katulad nito. Live the lesson. Hayaang maging bahagi ng iyong buhay ang mga awit 27. Gamitin sa panalangin ang mga salita ng mga awit. Magtiwala na habang ito'y iyong ginagawa, ang iyong pananampalataya ay mapalalakas. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog na ang aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayan man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Remember the lesson. Ang tagumpay ng aking pamumuhay Kristiyano ay nakasalalay sa aking kakayahang umasa sa Diyos araw-araw. Study the Word. Basahin mga awit 90, mga awit 91, mga awit 92. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 7, unang mga taga-Korinto Kapitulo 8. Itong audiobook na ito ay isinalaysay ni Pauline Lu para matulungan ang mga estudyante ng Life Class. Lahat ng ito ay pag-aari ni Pastor Cesar Castellanos at sa kanyang pangkat ng mga tagapagsalin. Ang lahat ng kaluwalhatian ay para sa ating Panginoong Hesukristo. Walang nilalayong paglabag sa copyright. No copyright infringement intended.